Kamusta guys? Blessed Sunday po, mga kabulol. Araw ng linggo na naman ngayon. Siya nga pala guys, meron lang akong gustong i-share na naman po sa inyo patungkol po sa ating o sa inyong contract forwarding. At ano ba yung mga nagiging dahilan kung bakit yung iba na return yung kanilang status na nakikita return ba or resend ang status na nakikita nila sa kanilang EPS account. So yan po yung pag-uusapan natin sa araw na to. Pero bago yan guys, gusto ko muna kayong sabihan ng congratulations sa lahat ng mga nakapasa na sa exam, sa skill test, at siyempre lalong-lalo na sa medical at nagkaroon na ng tuluyan ng employer which is na-hard na select sa nagdaang massive selection. Congratulations po. Alam ko, deserve nyo yan. Nagbunga rin po yung hirap, pagod at pagtatyaga nyo sa mahabang panahon. Di ba? May yung iba sa inyo, halos taon din. Tsaka, may mga kababayan din tayong nakakapunta rito. I-share ko rin na ibabahagi ko sa inyo kasi marami nagtatanong sa mga kababayan natin na kababayan kung mayroon daw pong nakakaalis. So yan po yung pag-uusapan natin sa video to. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe o kaya hindi mo pa nalalike yung aking channel, mag-like at subscribe ka na rin. At mas maganda kung may ibahagi mo o may share mo para sa iba dahil naniniwala ko sharing is caring. Pero bago yan guys, papasokin ko muna ang aking intro. So yan guys, kakatapos lang ng intro natin. So eto ang ibig ko sabihin kanina para po sa kontrata, yung CF na tinatawag, yung CT, yung contract forwarding, yung contract transfer. So para malinaw po sa lahat, ito yung para sa mga baguhan pa sa channel ko, yung dati na nakalagpas na sa ganitong stage sa next video na lang po kayo para po sa mga baguhan na wala pang idea kung ano po yung mga gagawin nila. At lalo-lalo siyempre para sa mga solid nating mga aspirant dyan na kababayan na naghihintay o makakarating pa lang dyan sa stage na nalagpasan po ninyo. Ito po sa contract forwarding. Sa mga hindi po nakakaalam, yung pong massive selection na ginanap, yan po yung ibig sabihin nun meron na po kayong employer. Magkaka-employer ka na, once na na-select ka na, hired ka na, may company ka na. Dyan mo makikita yung sa EPS account mo, magkakaroon na yan ng update, yung employment permit issuance. Yan na yung iyong employer. Sa kasunod nun, sa baba nun, nandoon yung standard labor contract forwarding. So yan, makikita nyo dyan yan. Magkakaroon din ng date transfer dyan na nakalagay. So ngayon, sabi ng iba nating mga solid viewers, subscribers, na pagtanungan ko at nag-comment din, gusto ko lang din ibahagi sa inyo dahil napaka-importante nito para malaman po ninyo. Once na nagkaroon kayo ng contract forwarding, saka pa lamang po pwedeng maglagay daw ng date sa contract. So, once na mayroon daw po kayong contract forwarding, doon pa lamang maglalagay ng date sa contract po. Ano po? Yung date na ilalagay po ninyo, date kung kailan nagka-contract forwarding ang ilagay at pwede na rin sumagot sa Google Form. So yung date daw na ilalagay nyo po doon sa yung date na kailan kayo nagkaroon ng contract forwarding, sundin nyo lamang po yun. Ano po, alimbawa, nagkaroon ka ng contract forwarding 2 days ago. Ngayon mo lang siya i-update. Ilang ilalagay mong date, yun yung 2 days ago nung nagkaroon ka ng contract forwarding. Hindi yung date kung kailan mo ibibigay, ipapasa sa DMDA o kanino man. Para malinaw po. Date kung kailan nagka-CHEF ang ilagay at pwede na rin sumagot sa Google Form. No need nang hintayin ang name sa post ng DMW. Hindi na daw po yung kailangan na makita nyo pa yung name nyo, ipopost po kayo sa DMW website nila para gawin yung mga ganun, yung fill-upan at saka yung paglalagay ng date sa kontrata. So hindi na daw po ninyo kailangan na hintayin pa yon. Kasi kapag nagkaroon ka na ng contract forwarding,
Doon pa lamang po mag-i-start ang 4 days na palugit para ipadala ang pirmadong kontrata. So, sana lahat nagigets na nakuha ninyo. So, loud and clear po yan para magkaroon ng linaw yung mga bagay na iniisip po ninyo na alam ko makakatulong po para po sa inyo. So ngayon guys, dumako naman tayo sa mga kababayan nating na-resend o yung documents nila bumalik, return. So, para po sa EPS, ito po yung concern nila para sa mga na-return approval roster. Kumbaga, nasa roster sila, bumalik yung mga papers nila. So, sa may mga konting mga nagkaroon ng problema, ito po yung mga dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng return approval. Para po to sa mga aspirant din po na undergo ng registration. Ito po para po to sa mga nag-register upang makapag-take na exam, nabubulo na si Kabrol. Talagang napakalamig guys. Sa mga magre-register po, napakalinaw po. Kasi bago ka mag-register sa DMW, ipopost po nila yan bago magkaroon ng date ng registration at ng exam at ng venue kung kailan. Nandoon yung mga rules and regulation kung ano po yung mga ilalagay nyo doon, ano yung pifilapan nyo, ano yung mga requirements kailangan. Kung ano po yung nakalagay doon, yun po ang sundin natin para ma-avoid natin yung ganitong mga upset, yung mga ganitong stress na akala mo okay na tapos biglang makikita mo, bigla ka palang mayroong return papers o return approval. Para ma-avoid natin yun, kailangan sundin po natin. Ano ba yung mga yun? Ito po yun. Ang dali lang guys. Ang recent or return status as of September daw po, 2024. Ito po. Alam ko yung iba sa inyo nakita na pero ibabahagi ko pa to. Ang recent status or yung return na tinatawag. Kapag ang inyong application ay hindi tinanggap ng HRD Korea, ang mga sumusunod ang madalas na dahilan daw ng pagka-return ng application ninyo. Ito po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng return o resend. Lagpas ng 15 KB ang naipadalang ID picture sa nakarang registration noong February 2024. So napaka-importante talaga na kung anong KB lang, kilobytes o size ng picture ang inihingi doon sa computer, yun po yung i-scan at yun yung i-upload natin para maiwas. Mahigpit po sila sa feature dahil maraming nagkaroon ng problema regarding sa feature na to. Tapos, hindi match ang school name sa talagang natapos. So, hindi match ang school name sa talagang natapos. Baka iba yung nailagay yung information doon sa course na tinapos po ninyo na nakasulat po. High school graduate, pero may university college sa pangalan ng school. So, high school graduate daw po siya, pero yung pangalan ng school, mayroong university college. May mga ganyang eskwelahan, di ba? May mga elementary lang ang tinuturo, pero may mga university college. So, siguro, pwede itong magkaroon ng supporting documents para yung iba mapaliwanag nila yung side nila. Sa mga nagsasabi ng tunay na talaga doon sila nag-graduate ng high school, ngunit yung school nila, yung school name nila, nakikita na parang university, may university name daw po. So, tapos pare-pareho o isang cellphone lang ibinigay sa relatives at asawa. Tapos, malabo ang ipinadalang picture or passport. Maaari na hindi daw magkamukha ang ID picture at ang nasa pasaporte. Kumbaga baka yung binigay nyong passport, updated siya, tapos yung binigay nyong picture, parang medyo luma na. Parang doon po hindi nagmamatch, parang hindi magkamukha. Kailangan yung updated po, yung bagong kuha, bagong develop, kung saan nyo pina-develop, kung saan yung photo studio na nagpa-picture. Kailangan talaga yan. Kailangan talaga malinaw. Kasi mahigpit din sila dyan sa picture, yung mukha, lalo na sa passport natin. So, ito daw po yung nagiging dahilan kung bakit yung iba, maselan talaga, mabusisi, di ba? So, magkaiba daw yung mukha sa passport at saka doon sa picture na ibinigay po daw ninyo. Tsaka yung number ng mga family relatives daw, pare-pareho. Kailangan kahit na mag-iba lang yung kahit dalawa lang o kaya tatlo. Kung dalawa pwede na, pero kung isa lang tapos yung family relatives mo, asawa, mga tatlo ang nilagay mo doon, tapos iisang number, talaga na naman medyo hindi magmamatch yung inyong information. Kaya kailangan talaga sakto sa hinihingi po nila. Ano po, mabusisi talaga. Yun yung malabo daw yung pinadalang picture or ang passport, sabi.
Maaari din daw po na hindi magkamukhang ID picture at ang nasa pasaporte. So magkaiba po yung passport picture tsaka po yung ID picture natin. Ano ho, yung passport talagang nakaano yun, yung ID features kinukuha yun sa ano sa studio natin, pinapagawa natin, pinapano na kailangan talaga malinaw, clear po at ang mukha yung latest na pinaka-latest na photo po ninyo, yun ang ibigay natin. Tapos, hindi makita ang departure or employment record ng ex-core noong nagtrabaho po sa South Korea. Ito po yung ano, sa mga ex-Korea, yung naka 3 years na, ngayon nagsumubok ulit. So, ito po to para po sa inyo to. Hindi daw makita ang departure or employment record ninyo noong nagtrabaho po kayo sa South Korea. So, yan po yung isang nagiging dahilan. Tapos, sa mga, ito naman, yung mga return status yung unang binasa natin ngayon, ito naman po yung para sa mga recent status. Magkaiba yung return sa recent. Nauna ang return bumalik, yung recent ipinadala ulit. So ito po yung mga na-recent. Nauna itong naging return bago naging recent, sabi. Dahilan, maaari kaya na ng DMW na kami na ang mag-resize ng inyong ID picture or kami na rin ang maglagay ng salitang high school para sa mga high school graduate na nagtapos sa isang university or academy. So, yan po yung maganda sa DMW, tinutulungan po nila tayo o nila kayo. So, sabi nila, nauna itong naging return bago naging recent dahil maaaring kaya na ng DMW na kami na ang mag-resize ng ID picture. Sila na yung mag-edit kung picture lang po yung problema. Or kami na rin ang maglagay ng sariling, ng salitang high school para sa mga high school graduate sa nakapangalang university or academy na pinag-aralan po ninyo. Ano ho? So, noted po sa baba, agad naming iniresend, bulol talaga, ang inyong application para makahabol agad sa approval at kung hindi man ito masagot agad, ang ibig sabihin, kailangan namin ng inyong aksyon para makapag-comply. So, yan po yung patungkol po sa mga na-return na-resend. So, ilalagay ko dito para basahin nyo. Kayo na po yung bahalang umunawa. So, correct mo na lang if I'm wrong kung meron po akong mga nakaligtaang sabihin po sa inyo. Ang hirap guys, no? Para ka talagang daig pa yung nag-take ka ng bar exam. Napakahirap talaga. Ang dami mong prosesong pagdadaanan. Ganyan talaga kasi hinahanap natin yung makakapagpabigay sa atin ng kaginawaan sa buhay, di ba? Kahit ganyan man ang kahirap, para kang dumaan sa butas ng karayom, talaga naman pag nandito ka na, nakarating ka na sa South Korea, talagang mag-iisip ka kapag mabilis kang sumuko, di ba? Kaya isa yan sa mga dapat ninyong maintindihan, dyan pa lang sa Pilipinas, pinagdadaanan nyo na yan dahil matinding hamon at pagsubok din ang mararanasan nyo rito. Hindi siya ganun kadali. Hindi, sa lahat naman ng bagay, di ba? Once na ginugusto natin o gusto natin may bago, maiangat yung buhay natin, despite sa hindi naman tayo talaga ganun kagaling, katalino, hindi tayo nakapag-graduate, wala tayong diploma na may pagmamalaki, kailangan natin dumaan sa butas ng karayom talaga para makisabay o sumabay sa mga taong gumraduate na magaganda yung trabaho. So, ito lang talaga yung bansang mabibigay mo talaga yung pangangailangan mo sa family mo. So, I mean, marami namang mga bansa, pero ito yung bansang nakikita kong high school o elementary graduate ka lang, na-accept ka nila. Unlike sa mga ibang bansa, inihingi talaga mga high school graduate, college graduate, yung mga iba, degree holder ang hinahanap, yung may natapos talaga. O skill talaga dito, skill ka o hindi, at graduate ka ng college o hindi, unemployed ka man, wala ka man experience. So, open ka rito, available sila at willing silang i-hire tayo. Kaya yun ang napakaganda sa South Korea. Kaya naman yung mga pagdadaanan nyo, yan lang ang pagsubok talaga. Yan lang talaga ang katanungan. Kaya nyo bang lagpasan yan? Kaya nyo bang mahigitan o kaya nyo bang gawin yung mga nagawa ng nauna na kami na nandito na? Kung nakaya namin, kaya nyo. Diba? So, wag kayong mawalan ng gana. Despite sa mga napapanood natin, nakikita natin, ibang mga kababayan natin, magte-take sila ng KLC, magte-take sila ng medical, magte-take sila ng mock test, magte-take sila ng sitting sa mga nagre-review. Yun, ibig ko sabihin ang daming pagdadaanan talaga kung talagang wala o hindi
hindi mo isa sa puso talaga yung mga bagay na ginagawa mo, hindi ka nag-enjoy. Wala, hindi ka makakarating sa gusto mo marating sa buhay. Kasi ang pag-apply o yung tawag dito, proseso na kailangan mong pagdadaanan, ang dami mong pagdadaanan ng mga congratulations, yung graduate ka ng KLC, sa registration, sa exam, sa skill test, sa medical, approval, hard, magkaroon ng EPI, contract transferred, contract signed, CCBI, KLTPOER na training, remedical, TB test, visa approval, tentative, yung RT-PCR test, actual entry, pagdating sa Korea, puro congratulations po yung marireceive ninyo, di ba? So, dyan pa lang sa Pilipinas, ang dami nang nagre-reklamo. Hindi natin maiiwasan talaga yan. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, guys. Kung isa ka sa mga kababayan natin o isa ka sa ganitong mag-isip, yung akala mo talaga hindi mo kaya, akala mo hindi mo kaya o sumabay sa mga taong nasa paligid mo, nagkakamali ka. So, ang kailangan mo lang talaga, hindi naman dito kasi magbibigay ka ng napakalaking put o yung magbibigay kang placement fee. Wala, zero placement fee, ikaw lang ang magbabayad ng mga ano. Yung iba natatakot gawa ng wala silang pera, hindi nila kaya yung alagang 80K pataas, 90K. So, hindi naman yan kasi isang bugso na pagbibigay mo magbayad ka ng 80K. Ano yan, utik-utik yan, kumbaga pa konti-konti, dahan-dahan. Mauuna ka sa pamasahe, sa pagkuha ng passport, kung wala ka pa, magkano lang ang passport, and then registration, exam fee, magbabayad ka. Gagastos ka na ng malaki kapag may ano ka na, CCBI ka na, nakapasa ka na sa exam. Hindi naman yung hindi ka pa nakakapag-take ng exam, magbabayad ka na ng ganung kalaki, tapos hindi ka naman nakapasa, hindi ka na makakalis. So, kailangan mo na ng maliit na amount para magumpisa. Hanggang sa makapasa ka lang sa exam at magkaroon ng employer, dun pa lang mag-uumpisa yung gastos mo. Kaya makapag-iipunan mo pa yan. So, kagaya ko, guys, hindi rin ako makapaniwala sa naabot ko ngayon sa buhay, di ba? Ako yung taong action speak louder than words, di ba? So, yun yung lagi nating i-apply sa sarili natin. Kaya natin yan, maging palaban tayo in a right way. Hindi po yung mali tayo, pilit nating itinatama. Dito, hindi lang pera ang pwede mong kitain dito. Dito mag-build yung karakter mo, kung sino ka talaga, at mag-iibang tingin mo sa mundo. Dito mo talaga malalaman, papahalagahan ng lahat ng bagay, ultimo piso na kinikita mo. Dahil sa pinagdaanan mo dyan pa lang sa Pilipinas, sa pag-aasikaso, sa pagtitig ng exam, hindi na biro yung pagdadaanan mo. Kaya naman pag nandito ka talaga, magiging magmamature ka talaga. Kaya yung pinagdadaanan, yung pagsubok ngayon, dyan pa lang sa Pilipinas, kung dyan pa lang sumusuko ka na, umaayaw ka na, nagre-reklamo ka na, huwag ka nang tumuloy dito. Dahil higit pa dyan ang pwede nyo maabutan dito. Dahil malayong malayo, ibang culture nila, ibang salita, ibang mga tao, ugali, madami kang pakikisamahan dito, mahirap mag-adjust. Kaya isa yan sa parang warm-up nyo, dyan pa lang sa Pilipinas. Kaya kapag nakaya mo yan, so welcome sa reality pag dumating na kayo rito. So that's it, guys, lumalamig na, bababa na ako. So pinakita ko lang sa inyo at ibinahagi ko yung mga nalaman ko. Dahil makakatulong kahit nalilalamig tayo ngayon, nandito pa rin ako para sa inyo. So hindi ko tatapusin yung araw na to na ganitong wala akong trabaho. So isisingit natin para makagawa ng ganitong video at makatulong po para sa inyo. So inaasahan ko, guys, na magkita-kita tayong muli sa susunod na gagawing video, at sa mga nagla-live minsan ako sa Sabado at Linggo, sana makapunta kayo. So salamat sa mga laging nandun sa tuwing magla-live si Kabulol. Shoutout lahat po sa inyo. So sa tingin ko, dito ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito. So this is Christoph TV Channel. Buhay abroad ko sa bansang South Korea. Annyeonghaseyo. God bless, guys. Good luck po sa lahat. Good luck po sa inyo, ha. Konting tiis na lang po, makakapag-Korea na rin po kayo. Iwala lang at maniwala ka sa sarili mo. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Madilim na!